Mga kapatid kay Kristo, magandang gabi po sa inyong lahat. Smile naman dyan. Smile. Ah, mamamas ko po. Aba, isang tulog na lang ha. Tandaan nyo, Pasko na. Ah, palapit na tayo ng palapit. No? Para sa dakilang listahan ng pagsilang ng Panginoon. Alam nyo, talagang hindi na mapipigilan ang pagdating ng Panginoon dahil siguradong darating ang Panginoon. No? Dahil bukas ng gabi, no, bispiras na ng Pasko. Simula na yun ng Pasko. Kaya nga, no, tanungin ninyo yung mga katabi ninyo. Ha? Tanungin ninyo yung mga katabi ninyo, kapatid, nakahanda ka na ba? Sige. Kapatid, nakahanda ka na ba? Kung kayo'y nakahanda na, palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, sa pananampalataya, inaanyan po tayo ng ating mga pagbasa na pagnilayan ang tahanan ng Diyos. Inaanyan po tayo na maging tahanan ng Panginoon, dwelling place of God. No? Tayo bilang mga magulang, syempre, anong gusto natin? Siyempre gusto natin magkaroon ng isang maayos na tahanan. No? Gusto natin mabigyan na ating mag-anak ng isang maayos na tahanan. Lalo na tayong mga Pilipino. Ang isa sa mga tanda, isa sa mga sagisag ng isang maayos at marangal na buhay ay kapag meron tayong tinatawag nating sariling tahanan o maayos na tahanan. Mga kapatid, sa pagdating ni Jesus, saan kaya siya pwedeng tumira? Sige nga. Saan? Saan siya pwedeng manahan? Ano ba ang magiging tahanan ng Panginoon sa pagdating niya? Mga kapatid, sa ating unang pagbasa, matapos magwaki si Haring David sa samot-saring mga labanan, niisip niyang magtayo ng isang magandang tahanan para sa kanyang sarili. Kasi marami siyang na-acquire ng mga kayamanan. Yumaman siya lalo ng maraming bagay. Kaya naisip niyang gamitin ang mga bagay na ito na itayo ang isang magandang kaharian. At nung matapos na, siyempre, tuwang-tuwa si Haring David. Nakita niya yung kanyang magandang tahanan, isang malaki at kagilagilalas na palasyo. Pero, hindi nagtagal. No? Napag-isip-isip ni Haring David, no? Yung bang para bagang nakukonsensya siya sa Diyos. Dahil ang arko ng Diyos, ang kaban ng tipan, ay nakalagat lamang sa isang simpleng tahanan, sa isang simpleng tolda. Alam nyo, mahal sa kanila ang kaban ng tipan ng Diyos. Dahil sa kaban ng tipan, naroon ang presensya ng Panginoon para sa bayan ng Israel. Kaya, naisip ni David na magtayo ng isang magandang tahanan para sa Diyos. Kasi meron na siyang magandang palasyo eh. Paano naman si Lord? Saan siya pwedeng manahan? Kaya yun ang naisip niya. Aba, kakaya naman kay Lord, magtatayo ako ng magandang tahanan para sa Kanya. Para hindi na lamang sa tolda, no, mananahan ang Diyos. Ngunit, sa magitan ng propeta, sumagot ang Panginoon. Anong sabi? Igagawa mo ko ng tahanan? Ako nga ang gumawa ng langit at lupa eh. Ako nga tumawag sa iyo bilang pastol at maging hari ng bayan ng Diyos. At pinagpala kita ng maraming bagay. Ipagtatayo mo ako ng tahanan? Kaya ang magiging tahanan ko ang iyong mag-anak. Ang magiging tahanan ko ang iyong pamilya.
Kaya mga kapatid, doon mananahan ang Diyos sa pamilya ni Haring David. At iingatan ng Panginoon, poprotektahan ng Panginoong Diyos ang mag-anak ni David dahil doon mananahan ang Diyos. Sa lipi ni David. At doon isisilang ang anak ng Diyos, ang mananakop sa lipi ni Haring David. Ibig sabihin, anong gusto ng Panginoon? Na siya'y tumira sa ating mag-anak. Kaya nga, sa ikalawang pagbasa, ayon kay Apostol San Pablo, dapat daw nating pahalagahan ang Ebanghelyo, ang mabuting balita ng Panginoon, ang salita ng Diyos, dahil doon nananahan ang Diyos. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang mga letra na nakasulat na ating pinakikinggan kapag binabasa, kapag pinahayag. No? Ang Ebanghelyo ay ang buhay na presensya ng Diyos sa ating buhay. No? Presensya ni Kristo yan sa ating buhay. Kaya, no, anong sabi ng isang santo? Sino nga yun? Si Saint Jerome the Doctor. Anong sabi niya? Ignorance of Scriptures is ignorance of Christ. Sapagat doon nananahan ang Diyos, si Kristo, sa mabuting balita ng Panginoon. Sa ating Ebanghelyo ngayon, nais ng Panginoon na magtayo ng tahanan sa piling natin. No? Ayon sa plano ng Diyos, itatayo ang tahanan ng Diyos kanino? Saan? Nakinig ba kayo? Saan? Sa sinapupunan ng ating mahal na Birheng Maria. Si Maria ang pinagpalang pinili ng Diyos bilang kanyang tahanan. Tinanggap naman ni Maria ng buong puso. Tinanggap ni Maria ng buong niyang pagkatao. Yung paanyaya ng Diyos. Kaya narinig natin yung annunciation, pagbabalita ng anghel. Kaya ibinigay ni Maria yung kanyang sarili upang matupad ang magandang plano ng Diyos sa tao. Kaya nga, nanahan sa Kanya ang Diyos. Nanahan sa ating mahal na Birhen, no, ang Diyos. Ito yung dahilan kung bakit, no, di ba, kung nagdadasal tayo ng Santo Rosario, alam niyo sigurado to. Salita niya na mahal na Birhen, no, yung Loreto na tinatawag natin, no, tinatawag ang mahal na Birhen na Tori ni David, di ba? Bahay ng ginto, kaban ng tipan, sapagkat siya ang sisidlan ng Diyos. Yan ang tahanan ng Panginoon. Kaya narinig natin itong Ebanghelyo na nagsasaad ng kaganapan ng ipinangako ng Diyos. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki. Ito'y tatawaging Emmanuel. Ang palatandaang ito ay nagkaroon ng katuparan kay Maria. Gayon din kay Jesus. Si Jesus yung tinutukoy na lalaking ipanganganak na tatawaging Emmanuel. No? Ang Diyos ay sumasa atin. No? Kapiling natin ang Panginoon. No? At yung babaeng dalaga, Birhen, na tinutukoy dito, ay walang iba kundi si Maria, the Blessed Virgin Mary. Alam nyo, hindi lang isang simpleng dalaga ang manganganak. No? Sapagkat ang manganganak ay Birhen. Biruin nyo, virgin ang manganganak. Di ba yun? Parang contradictory of words, no? Terms, di ba? Paano yun? Kaya, ang pagsilang ni Jesus kay Maria ay talagang kakaiba. Ito'y talagang kamangha-mangha. At bakit? Sapagkat si Jesus lamang ang isinilang sa balat ng lupa na mula sa isang birhen, na mula sa isang inang birhen.
si Maria, our Blessed Mother, the Virgin Mother. Oh. Sige nga, sige nga, sino sa inyo ang may anak na? Taas ang kamay. May asawa, syempre. May anak. Yun. Nanatili ka bang birhen? May anak ka na eh. Wala. Walang ganon. Si Maria lamang. My brothers and sisters, our Blessed Mother remained virgin before, during, and after the birth of Jesus. Kaya nga, talagang kamangha-mangha ang pagsilang ni Jesus. Kaya nga sa ating Ebanghelyo, narinig natin yung kakaibang pagtugon din ng ating mahal na Birhen. Bagamat siya isang simpleng babae lamang, probinsyana, di ba? Hindi mula sa isang mayamang pamilya, ikinalugod ng Diyos yung kanyang pagtugon. Si Maria ay pangkaraniwang babae lamang na mula sa pangkaraniwang bayan ng Nazaret. Hindi yung kilala eh. Pero hindi nag-alinlangan ang mahal na Birhen sa ibinalita ng anghel sa kanya. Nanalig siya sa Panginoon. Nagtiwala si Maria sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya buong kababaang loob na tinanggap ni Maria ang plano ng Diyos upang maging ina ng Diyos. Kaya nga, ano yung naging tugon ng mahal na Birhen? Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang sinabi mo. Di ba ang ganda? Ito po yung fiat ng ating mahal na ina si Maria. Ang fiat, yun yung matamis na oo ng ating mahal na Birhen alang-alang sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ng salibutan. Bagamat sa simula, syempre, nagulumihanan si Maria sa mga salitang binitawan ng anghel. Pero sa kabila ng lahat, kahit di niya lubusang maunawaan, tumalima pa rin ang mahal na Birhen sa kalooban ng Diyos. Kita nyo? Talagang ang galing na mahal na Birhen. Kahanga-hanga siya. Mababakas nga sa mukha ng mahal na Birhen yung pagkagulat, syempre, pagkatakot, pagtataka, pagtatanong. Sa tao lang siya eh. Tao lang ang mahal na Birhen. Natural, nagulat siya, namangha siya. Tatanong siya. Humihingi lamang ang mahal na Birhen ng paglilinaw mula sa anghel. Dahil sa lahat ng babae, bakit siya pa? Siya pang pinili ng Diyos. Nagtataka ang mahal na Birhen. Sabi nga niya, paano yun? Dalaga ako. Wala akong karelasyon. Pwede ba yun? Marahil, mas lalo pang nagulantan si ang mahal na Birhen, nung sabihin ng anghel na siya'y maglilihi sa magitan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, di man lubos maunawaan ng mahal na Birhen ang plano ng Diyos, una, kababaang loob pa rin niyang tinanggap ang pagtawag ng Diyos sa Kanya. Yan ang unang katangian na dapat meron tayo bilang mga Katolikong Kristiyano, humility. Kababaang loob. Ayaw kasi ng Diyos na mayabang. At ayaw na mahal na Birhen na mamuhay tayo kayabangan. Yung iba dyan, kung matagal na nagsaserve, nagiging mayabang na, mapagmataas. Huwag sanang ganun. Patuloy dapat tayo magpakababa, lalong-lalo na kapag matagal na tayo nagsaserve sa Panginoon. Pangalawa, nanalig ang mahal na Birhen sa Diyos. Alam niyang makapangyarihan ng Panginoon, kaya alam niyang ang Panginoon na rin ang gagawa ng paraan upang magawa at may sakatuparan yung kanyang magandang plano sa kaligtasan ng sangkatauhan.
Nagtiwala ang mahal na birhen. Nanalig siya sa Diyos. Pangatlo, nariyan ang kandaang pagtalima ni Maria sa mapagligtas na plano ng Diyos sa kanya, gayon din sa sangkatauhan. The readiness of Mary to obey. Ganon din dapat tayo. Maging masunurin tayo sa Diyos. Maging masunurin tayo sa kalooban ng Panginoon tulad ng mahal na birhen. Tumalima siya dahil alam niyang hindi siya pababayaan ng Diyos. Sumunod si Maria dahil alam niyang walang imposible sa Panginoon. Amen? Kaya nga ang sabi doon sa Ebanghelyo, yung pinsan niya, si Elizabeth, sa kanyang katandaan, naglihi pa rin. Dahil walang hindi mapangyayari ang Diyos. All things are possible in God. Mga kapatid, nagkaroon po tayo ng 9 na araw ng Misa ni Gallio, simbang gabi. Dahil sa 9 na buwan, na naging tao ang mahal na birhen, nasa Kanya ang Panginoon, nasa Kanya yung sinapupunan na si Jesus. Kaya nga, tularan natin ang kababaang loob ng mahal na birhen. Tularan natin ang malalim na pananalig ni Maria. At pangatlo, mayroon din tayo ng kandaang tumalima sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, para sa ating pagninilay sa misang ito, sa huling araw ng ating simbang gabi, huling gabi na natin, tanungin natin yung ating mga sarili. Ano ba o papaano ba dapat tayo tumugon sa Panginoon sa Kanyang pagdating? Tutugon ka ba sa paraan ng pagtugon ng mahal na birhen? Lagi nating tandaan, ang taong laging tumatalima sa looban ng Diyos ay siyang pinagpapala ng Diyos, tulad ng mahal na birhen. Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Jesus with Mary, I trust in you. Amen.